Ngayong alam na natin kung bakit tayo nagsusulat mula sa konseptualisasyon at anong uri ang mga kwento ang nais nating ikwento, panahon na para buuin ang ating estruktura ng ating salaysay. Maraming manunulat ang kayang-kaya namang basta na lang maupo sa harap ng computer at magsusulat na lang, pero ako, pinaplano ko ito. At baka makatulong sa inyong mga magsisimula pa lang sa panulat ang sistemang ito. At di lang yon, sa panahon ito na maikli ang ating attention span, ay nakatutulong din para sa ating mamabasa na meron tayong malinaw na plano kapag tayo'y nagsusulat. Mas madali itong nasusundan ng ating mga mambabasa. Magsisimula tayo sa pinakapundasyon. Ang balangkas ng paksa ay mga pahayag kung ano ang plano nating iparating sa bawat kabanata. So, hindi pa siya talaga yung talagang mangyayari. Ito yung layunin nating mailahad, maisiwalat dun sa kabanatang iyon or sa bahaging iyon. Halimbawa, nung sinusulat ko yung Wayang Alimagnum, meron lamang akong 7 paksa na nilagay sa aking topic outline or balangkas ng paksa. Pero nung isunod ko na siya bilang mga talata, bilang mga kabanata, naging 15 yung aking mga kabanata. So, hindi naman siya 1:1. Nandun tayo lamang sa mga main points, yung mga importanteng punto ng ating salaysay. So, magbalik tayo kung ano yung ating 3 banghay. So, yung ating personal na level, yung ating panlipunan at geographical. Ano ba yung para sa Wayang Alimagnum na isang batang hindi pa lubos na tinatanggap bilang bahagi ng kanyang pamilya ang kanyang madrasta. Yung panlipunan naman, paano ba gagawing sustainable ang hanap buhay ng pagsasaka? At yung geographical mula Meron at Tagahanga, paano ba magiging kalahok at paano magiging kampyon sa paligsahan ng pagsasaka. So yun yung ating mga banghay. So magsusulat tayo ng mga paksa para itawid yung mga kaisipang iyon. So kalimitan, ang isang kabanata ay nasa 3,000 salita. So sabi natin 15,000 salita lang naman ang isang nobela. So maaring 5 kabanata lang. Pero kung nagbabasa kayo, mapapansin nyo, mas maikli na yon. So halimbawa ang Mars May Zombie, ang isang kabanata ay nasa 1,500 salita lamang. Yung ang lihim sa Tore ng Sinagtala, nasa 700 salita lang bawat kabanata. Yung para kay B, maikli din yung mga kabanata. So, hindi naman talaga siya nakataga yung mga gantong batayan. Pero nakakatulong kung iisipin mo, bawat eksena ay may pinapa-unlad na sa iyong isa 3 mong banghay, at yung 3 banghay mo ay nagtutulungan para makabuo ng storya. So, bawat bahagi mo ay may nakalaang espasyo dun sa iyong naratibo. So, at gamit yung topic outline ay yung balangkas ng paksa, dun tayo makakagawa ng chapter outline. Ililista mo yung mga posibleng mga kabanata. Minsan ito na rin yung pamagat ko. At madalas naman nagdedesisyon ako, wala na lang pamagat yung mga kabanata. At sa bawat kabanata, sinusulat ko kung ano yung mga pangunahing mga pangyayari dito. Hindi pa kailangan maging detalyado. So, kung kailan natin ipapasok at iangat ang bawat banghay, doon natin ito makikita. Mapapansin mo talaga na ito personal yung pinagdaraanan ng main character. Ito naman ay panlipunan yung kanyang ginagalawan. Ito naman, iniuusad niya yung kanyang paglalakbay
mula sa point A papuntang point B. So si Wayang Alimagnum, mula sa pagiging tagapanood ng mga paligsahan, gusto niya maging kalahok at kampiyon. So halimbawa, ang aking balangkas ng paksa para sa Wayang Alimagnum, nagsimula siya sa nang natagpuan niya yung labi ng sasakyang pangsakahan ng kanyang nasirang ina. Habang siya'y nagpa-practice sa paligsahan, hindi pa siya nakakasali, nagpa-practice pa lang siya. Ang ikalawang bahagi naman ay yung pakikisalamuha niya sa kanyang madrasta. Hindi lang sa katunggali sa atensyon ng kanyang ama, pero karibal din sa pagsasaka. Tapos yung ikatlo, yung paligsahan mismo, paano ba sila magpapagalingan sa pagsasaka. Yung ikaapat na bahagi ay yung natanto niya na kaya kailangan siyang talunin ng kanyang madrasta ay dahil nire-respeto siya ng kanyang madrasta, hindi lang bilang anak, kundi bilang sarili niyang tao at magsasaka. Ang ikalima naman ay nagsasaliksik ngayon si Waya kung paano ang sustainableng pagsasaka. Ay yung ika-anim naman ay yung pagtitimbang ng inobasyon sa ating teknolohiya, sa ating agrikultura. At yung ikapito, syempre spoiler, ay yung paggawagi ni Waya sa kampyonato ng pagsasaka sa kanilang bayan. So, yun ang inyong halimbawa. Maglalaan tayo ng maraming panahon, mga 10 minuto, babalik tanawin ninyo yung inyong mga 3 banghay at magsusulat kayo ng 7 hanggang 15 mga paksa. At isusulat nyo kung ano ba yung pinapalawig nito. Ano yung pinapalawak nitong kaisipan, yung panlipunan ba, yung personal, o yung geographical, at magsusulat lang kayo ng parang mapa mula 1 hanggang 15 tungkol sa kanyang mga pagdaraanan ng inyong bida. Alright, so ngayon meron na tayong halimbawa, meron na tayong tahakin, maglaan tayo ng panahon para makapagsulat-sulat. Meron kayong 10 minuto.